in-invite natin. No, alas 3 ba simula? 2 o'clock. Hindi, alas 2 na oh. Oo nga, 2 o'clock simula natin. Okay, so magandang hapon sa ating lahat. Sabi nga, marami man o kaunti ay patuloy po ang gawain ng Diyos. Sapagkat ang gawain naman ng Diyos hindi pang isang taon, 2 taon, pang isang araw. Lifetime po ito. Hanggat buhay ang tao ay may pag-asa. Pero pag namatay ng tao, wala na silang pag-asa. No? Hindi man sila makahating ngayon, may Lunes pa naman. Patuloy pa naman dumarating ang Lunes eh. Matatapos lang ang Lunes kapag nawala ng buhay ng tao. Pero hanggat buhay ang tao, dumarating ang Lunes. Amen? No, kaya, so tayo ay magsisimula na. Welcome natin yung mga nasa YouTube channel, nasa FB na nanonood sa YouTube. Kayo po ay welcome namin. No? Kasama po kayo sa gawain ito. Kaya siguro tayo po ay magsisimula na sa gawain na ating Panginoon. Awitin natin yung You Are Beautiful beyond description. You are beautiful beyond description. Too marvelous. Too marvelous. Too wonderful for comprehension. Like nothing ever seen for her. Oh, congrats, your infinite wisdom. Oh, kind Father, the deep of your love. Beautiful beyond description. Majesty and throne above your stand. I stand in all of you. Lord, I stand in all of you. God, all praise is due. I stand in all of Dito you. lang. I stand in all of you. I stand in all of you. Tayo po'y manalangin sa gabi sa hapon ito. Panginoon, maraming salamat sa oras mo ng Diyos. Kami po ay muli narito upang patuloy na magpahayag ng iyong mabuting balita at patuloy na ipangaral, Panginoon, sa lahat ng narito, O Diyos, ang iyong makapangyarihan sa likha, Panginoon, na nagdudulot ng kaligtasan, Panginoon. Kaya sa mga oras mo ito, God, dalangin namin na samahan niyo po kami, Panginoon, sa gawain ito, O Diyos, at maging mga papuring awit na awitin namin, Lord, ito ay ginagamit namin ito, O Diyos, bilang pagsamba namin sa iyo at pagdakilan ng dakilang pangalan, Panginoon, sa lugar ko ito, God. Maging mga kapatiran namin na wala pa po sa lugar nito, O Diyos, yung mga in-invite ni Nanay at yung mga in-invite, Panginoon. Dalahin ko, God, na sila, Panginoon, ay magkaroon ng time at panahon sa gawain mo, O God, upang pagdating ang tagtang oras, O Diyos, na sa iyong pagbabalik, Panginoon, ay hindi sila mahihiyang kumarap sa iyo, Panginoon. Hindi sila mahihiya, Panginoon, na sabihin nila, Lord, salamat sa pagkamilang sila sa mga natawag mo, God, ng piling mo, Diyos. Lord, dadalahin ko, Lord, na magkaroon naman sila ng concern, pananabik sa iyong mga salita at sa iyong mga gawain, Panginoon, katulad namin, Panginoon. Kaya sa gabi ito, Diyos, samahan niyo po kami, pagin yung mga salita na mapapakinggan namin mamaya, Panginoon. Patuloy na bigyan niyo po ito ng kapangyarihan, O Lord, at kaunawaan sa mga taong makakarinig dito, O Diyos. Maging yung lingkod na gagamitin mo, Panginoon, patuloy mo siyang bigyan ng kalaman at karunungan. Gamitin mo po siya, Panginoon, na
patuloy niyang maipahayag ang iyong mabuting balita, O Lord, sa mga taong hindi pa nakakarinig at sa mga taong nakakarinig, Panginoon. Kaya purihin ikaw, Lord, sa gabi ito, patuloy ka namin pupurihin at dadakilain sa mga oras na ito. You are beautiful beyond description. Oh, my Lord's Lord. Wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Oh, congrats, your infinite wisdom. Who can pattern the deep of your love? You are beautiful beyond description. Majesty and throne above. To understand, I stand in all of you. To
Lord, ikaw may sabi, Panginoon, kung nasalo yung mga salita, Panginoon, nandun ang iyong biyaya at himala at pagpapala at nandun ang iyong kapayapaan, Panginoon. Kaya dalangin ko ng kapayapaan mo siyang manatili sa lugar nito, Diyos. At ang iyong pagpapalang siyang patuloy na maramdaman, Panginoon, ang iyong mga nangangarito, Panginoon. Financially, materially, at spiritually, Panginoon. At kagalakan sa kanilang mga puso, Panginoon, ay patuloy na maramdaman nila, Panginoon. Sapagkat nanggagaling sa iyo, Panginoon, ang kagalakan. Nanggagaling sa iyong kapayapaan. At nanggagaling din sa iyo, Panginoon, ang mga pagpapalang pangangailangan namin habang kami ay narito sa mundo ito, Diyos. Kaya Lord, samahan niyo po kami sa hapon ito, Lord, na ang iyong mga salita ay magkaroon ng kapangyarihan sa mga tao makakarinig dito, O Diyos, na ito'y maging buhay sa kanilang puso at isipan, Panginoon, at maging kawahawan nawa nila, Panginoon, ang iyong mga salita sa lugar nito, O Diyos. Kaya purihin ka, Panginoon, nakilain ka naman siya sa amin narito, talog namin, kasama ka namin, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at yung Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sa lahat na rito ay masabi na, Amen. Okay? So, lipat ka nga rito, bro. Para makapo siya. Dito. Uro ka, bro. Upo ka rito, Bart. Dapat isa pang Sige, dito ka muna. isa pang ganyan. Dito ka dyan. Upo ka muna. Dito ka muna. Yan, kasi wala pang upuan Isa pang eh. ganyan. Dito lang. Pata na sige. Kaya isa, dalawa, tatlo. Tatlo pa. Okay. Pero sige. Dito, isa, Okay. dalawa. Tatlong ganito. Monoblock. Pag wala, bibilang ko ito sunod. Ako bibili. Ikaw bibili. Sige. Ako bibili. Sige, Pero regalo ko. That's good, no? Meron tayong sponsor. Dalawa. Ayan, sa puri ng Diyos sa hapon nito. Ayan, makasama natin sa ating mga Bible study, si Efren Bataris, no? Efren Bataris. Ay, hindi pa si Bataris. Yan na. Siya si Efren po. Brother Efren, si Brother, si ano? Si Mario. Marlon. Brother Marlon. Yan. Welcome. Marlon. Kasama natin sa gawain. Okay. Si Nanay, si Pastor Ramon at ang yung lingkod. Wala si Pastor Romy. No, dahil may pigsa yung puwit nun. Nasaan si Pastor? Sor Bihas. Sor ba? Ubiyas yan. Yes, sir. Isa sa mga tinitrain natin sa Disciple of Jesus Christ para maging pastor. No? Yan. So ngayon ay dapat po tayo sa salita ng Panginoon. Ang tanong, handa na ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Gana. Handa na po ba? Gana po. Yan, yung mga nasa YouTube channel, handa na ba rin pa ba kayo? Hindi Sa na, mga pwede pa. FB na manonood, handa na po ba kayo? Kung handa na po tayo, ay tawagin po natin ang ating pong tagapagturo na si Pastor Ramon Obias. Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Ito po ay napakahalaga na dapat nating pakinggan. Hindi lamang pakinggan, kundi ito ay ating pagbulayan sa ating puso. At ito ay ating talagang, kumbaga, sa parang ubas. Pag kumakain ka ng ubas, hindi yung para ma-appreciate mo, nguyain mo. Hindi yung kumakain ka ng ubas, nilulunok mo, sinasabi mo na kailang kilo ka na, hindi mo na-appreciate. Hindi masarap kasi nilulunok mo. Ang salita ng Diyos, hindi lang pinapakinggan, dapat pinag-aaralan, binubunay, tinatanong ang sarili. At tatanungin mo siyempre, Lord, ano ang magandang plano mo sa akin? Okay. Pakinig tayo sa salita ng Diyos. Subalit, bago ang lahat, tayo manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Tunay nga na sa mga oras na ito, alam namin na ang mga bagay na ginagawa namin kung ayon sa iyong kalooban. Hindi namin ginagawa ito, Panginoon, dahil sa sarili namin karunungan, kaalaman, sapagkat kayo nagsabi na ang kalaman ng sanlibutan ay kamangmangan sa iyo. Subalit kung kasama namin ang Espiritu ng aming Panginoon Kristo, kami ay nagiging kasangkapan mo, O Diyos, upang ipahayag sa buong sanlibutan ang iyong mga salita. Higit sa lahat, doon sa mga taong inihanda mo po ang kanilang puso na marinig ang tinig ng aming Panginoong Kristo.
Katulad ng sinasabi ng aming Apostol Pablo na hindi niya ikinakahiya ang mabuting balita o ang ebanghelyo ng aming Panginoon sa Kristo. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos na ang sino man makaririnig ay sasampalataya at ito namang pananampalataya ay nakapaloob ang buhay ng walang hanggan. Hindi katulad ng ibang ebanghelyo na bulaan na magtutulak lang sa amin, Panginoon, ng kapahamakan at kasalanan laban sa iyo. Kaya naman sa mga oras na ito, di po kami nabuutos sa iyo. Kami po ay samahan ninyo. Ang bawat kaisipan namin, Panginoon, ay maaaring magkaroon sila ng pagtatanong sa aming pag-aaralan na hindi maabot ng kanilang kaisipan. Maging ang inyong lingkod na walang kabuluhan, turuan niyo po na maayos at matapat niyang masasagot kung mayroon may katanungan. At higit sa lahat, O Diyos, humihingi po kami sa iyo ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, kahapon, kanina, pasusunod na araw. Ito man ay sinasadya o hindi sa pamamagitan ng aming mga sinasabi, isip, sa aming mga ginagawa. Sa halip, tuwirin mo po ang aming puso. Turuan mo po dahil ang aming puso ay likas na sinungaling at mandaraya. Kung paano po ninyo tinuruan si Haring David, bagamat siya ay pinaguriang malapit sa puso mo, hindi siya nakaligtas sa kasalanan, lalo tigit sa lahat kay Bathsheba at kay Urias. Paano pa kaya kami, Panginoon, na ang iyong awa lamang, ang iyong biyaya, ang siyang nananalaytay sa amin. Kaya kami nabubuhay, kaya kami nakakagawa ng mga bagay na ayon sa iyong kalooban. Sa paningin ng tao, kami ay mabuti, hindi po, Panginoon. Kami ay mabuti alang-alang sa aming Panginoong Kristo. Salamat po, Panginoon. Kaya ang lahat ng kaluwalhatian, kadakilaan, patuloy namin itinataas sa aming Panginoong Kristo at tagapagligtas na si Jesus Kristo. Amen. Okay, wala tayong mga Biblia, no? Makinig po na lang tayo. At sa ating pakikinig, huwag niyo po hayaan na naririnig natin at ilalabas sa kabilang tema, kundi ating ding talastasin ang mga pangungusap, ating itanim sa ating isip hanggang sa ating pagtulog, at tanungin natin, totoo ba yun? Yun ba ang mensahe ng Diyos? Okay. Ang ating teksto ay matatagpuan sa aklat ng Mateo, kabanatang 7, talatang 13 hanggang 14 lamang. Dalawang verse lang po. Mateo 7 hanggang kabanatang 13, kabanatang 7, talatang 13 hanggang 14. Ang makipot na pintuan. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at marami ang pumapasok doon. Talatang 14, sapagkat ang makipot na pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakatatagpo niyon. Pagpalain mo ang salita. Dito pinakita ng Panginoon sa kanyang kwento habang kausap niya ang kanyang mga alagad. Mayroong dalawang pintuan na pinaghahambing. Pinaghahambing niya. Isang pintuan para sa katagumpayan at isang pintuan para sa ikapapahamak ng tao. Pag-usapan natin, positibo at negatibo, kung ano ang pintuan na tinutukoy ng Panginoon. Pumasok kayo sa makipot na pintuan pagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at marami ang pumapasok dito. At sinasabi sa 14 at 13, ito yung pintuan na inihahambing ng Panginoon na gustong pasukin
ng mga tao dahil malaya sila, wala nagbabawal, at masusunod ang kapritsuhan ng kanilang sarili. Ang pintuan na tinutukoy ng Panginoon na maluwang, marami ang pumapasok dito. Marami. Kumparado sa sinasabi niyang pintuan na masikip, na makipot, na ito ay naglalarawan sa ating Panginoon Kristo. Ang pintuan na maluwang, ito ang dinadaraanan ng marami. Makinig kayo ng maigi. Maraming tao na kapag nag-share ka ng gospel, Ebanghelyo lalo, based on sa katotohanan ng ating Panginoong Kristo, maaring taasan ka ng kilay, maaring sabihin, alam ko na yan, kahit kailan hindi mo kami madadala dyan dahil mayroon kaming sariling pananampalataya. At ang vocabulary, sabi nila, dito na ako isinilang ng aking magulang, ito na ang aming tinamulatan, dito na rin ako mapapahamak. At sabi ng Kawikaan, may daan tila matuwid sa mga tao, may daan daw na tila matuwid sa paningin ng tao, pero ang dulo ay kapahamakan. Akala nila ang reliyon na kanilang pinaniniwalaan, ito ang maghahatid sa kanila sa kaluwalhatian. Magkakamali po sila. Bakit? Kasi ang pintuan na maluwang, ito yung gusto ng tao. Tayong lahat ay biktima ng malaking reliyon. Isa na po ako dyan, na akala ko tama. Kasi mga sa malaking reliyon tayo, ginagawa natin, na akala natin tama. Ginagawa natin yung mga maling gawa. Kunwari, o isang halimbawa, ang gusto ng tao, huwag mo siyang pakikialaman. Gusto niya masusunod ang kanyang kalayawan. Ayaw nilang mag-born again. Ayaw nilang magpasakop sa Panginoon. Bakit? Gusto nila ay marami silang asawa. Tama, Pastor? Gusto nila, walang magbabawal sa kanila na pag sinabi mo bawal ang alak. Maraming ipinagbabawal ang Panginoon na sa kanila hindi bawal. Sa kanila, kahit di ka sumamba o sumamba man, walang bawal. Bakit? Sila ang nasusunod eh. Ayaw nilang sumali, ayaw nilang marinig ang katotohanan, yung salita ng Panginoon. Bakit? Ayaw naming mag-born again, ang daming bawal dyan. Bawal dyan ang magnanakaw. Bawal ang mamamatay tao. Bawal ang sinungaling. Totoo po yun kasi ang purpose ng Panginoon sa atin, walang aakyat sa langit na hindi banal. Ang punto ng Diyos dito, magpasakop tayo sa kanyang kalooban. At hindi sa kalooban natin ang nasusunod. Maraming tao ang pumapasok sa pintuan. Maraming tao, ulitin ko, maraming tao kasing dami ng buhangin sa dagat, sabi ng Revelation. Maraming tao ang pumapasok, maluwag yung pintuan na yan eh. Nasusunod sila eh, wala nagbabawal sa kanila. Pero hindi nila nakikita ang dulo nito kapahamakan. Hindi nila matagpuan ang katotohanan. Mas lalo silang naligaw ng landas. Naligaw sila ng kanilang relihiyon. Hindi sila naniwala sa salita ng Panginoon. So inihahambing ng Panginoon ang pintuan ng maluwang, madali ka nga naman makapasok. Walang sagabal, walang nagbabawal, walang sasaway, walang magdidisiplina sa iyo. Malaya ka. Magagawa mo yung gusto mo. Pero ang katotohanan, hindi yun ang gusto ng Panginoon. Pinili mo, sabi ng Roma 1:18,
Malalaman ng tao na mayroong Diyos, hayag sa kanilang isipan, sa pamamagitan ng mga bagay na hindi nakikita o nakikita man, nilikha, katulad ng langit at lupa, o mga bagay na nakikita, patunay na tayo nakikita natin na may Diyos. Patuloy siya nag-i-exist, hindi natin nakikita. Yun ang prueba na maniwala ka na may Diyos. Subalit, sabi ni Pablo, pinapalitan nila ang katotohanan ng kasinungalingan. Pinipilipit nila. Dahil alam na nila na may Diyos, pilit nilang binabaluktot. Kaya, ang sabi ni Pablo, hinayaan na lang sila eh. Hinayaan sila sa kanilang mahahalay na pagnanasa. Hinayaan sila sa kanilang tarumal-tumal na kalooban. Yan sila. Bakit? Pumapasok kasi sila sa maluwag na pintuan. Hindi mong magagawa ang anumang bagay dahil marami pumapasok. Maraming nabibitag, maraming napapahamak. Bakit? Idinidisobey nila, lalo tigit sa lahat. Pag niyaya mo sila na makinig ng pag-aaral ng salita ng Diyos, sabi ko nga kanina sa introduction ko, tataasan ka lang ng kilay. O maaari, nagpapanggap sila na may raming alam, mas marunong pa sa'yo. Pero sabi ni Pablo, ang totoo walang mga alam yan. Nagdunong-dunungan lang. Sa halip na magpasakop sa Panginoon, magpakumbaba upang makamtan nila ang pagpapala ng Diyos, hindi man ito physical, hindi man ito literal, kundi spiritual. Ang sabi ng Kawikaan, basahin natin ang Kawikaan, 5:3. Sorry po. Kawikaan 3:5. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Ano sabi ni Solomon? Sa Diyos ka buong magtiwala at huwag kang manalig sa iyong pangunawa. Wala tayong masasabi na pangunawa sa ganang atin. Maliban ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng pangunawa sa pamamagitan ng kanyang biyaya, awa, at hindi sa sarili nating pangunawa. So sabi ng verse 14, ito ang nararapat. Sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang makakatagpo niyon. Yung makipot na pintuan na tinutukoy, si Jesucristo yun. Ang makipot na pintuan, siya ang naglalarawan. Sabi niya sa Juan 10:22, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat ang makipot na pintuan, ito ang dinaraanan ng mga tupa. Yung ano daw, resibo ng alak. Makikita mo, dinidescribe ng Panginoon na ang pumapasok dito, hindi yung mga tao na umuunawa lamang sa sarili nilang pangunawa, kundi itong mga tupa, nakabase lang sila sa karunungan, pangunawa ng Diyos. Kaya nga, tupa, sumusunod sa pastol. Wala silang inaasahan kundi ang Panginoong Jesucristo. Hindi sila umaasa sa kanilang sarili. Ulitin ko, ang pintuan na makipot dito ay naglalarawan sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit makipot? Pag ang pintuan makipot, mahirap ka makapasok. Pag hindi ka tumagilid, hindi ka makapapasok. Bakit ginamit na ilustrasyon ng ating Panginoong Jesucristo ang makipot na pintuan? Mahirap makapasok. Bakit? Bakit mahirap? Mahirap magpasakop sa Panginoon. Mahirap sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Maraming bawal dyan. Ayaw ko dyan. Kasi maraming nalalaman yan. Umaating ka na ng araw ng Sabat.
Tapos may Bible study pa. Para sa kanila, malaking kaabalahan ito. Kaya mahirap. Sabi ng Panginoon, kakaunti lang ang makapapasok dyan. Makakaunti lang makasusumpo. Kasi mahirap ang magpasakop sa ating Panginoong Kristo. Mahirap at kakaunti ang nakakaunawa. Kakaunti ang nagpa-participate at kakaunti lamang ang nakakakilala sa ating Panginoong Kristo. Bakit makipot? Kailangan dumaan ka sa hirap. Ang pagpasok sa kalangitan, hindi ito dinadaan sa agad-agad kang papasok na wala kang gagawin. Mayroon kang gagawin. Sabi ng ating Panginoong Kristo, ang sinumang ibig sumunod sa akin, pasanin niya ang aking krus at siya'y sumunod sa akin. Kung ang ating Panginoong Kristo nga, bago siya umakyat sa langit, hindi siya ura-uradang umakyat. Bago siya umakyat sa langit, dinampanan niya ang utos ng kanyang ama na inutusan na siya na magkatawang tao upang tayo ay tubusin, i-restore sa ating mga kasalanan, patawarin at pagkalooban tayo ng awa. Bago siya umakyat sa langit, nagawa niya ang kanyang kalooban sa kanyang ama. Sa ating mga Kristiyano, kung papasok tayo sa makipot na pintuan, napakahirap. Hirap. Alam niyo bakit? Sakripisyo yan eh. Kung kunti lang makasusumpo noon. Ang tao ayaw ng hirap, gusto niya sarap. Gusto niya aakyat siya ng langit na wala siyang kahirap-hirap. Kaya minsan may mga tao na pag ako nagsishare ng gospel, pag tinanong mo ang tao, pag ikaw namatay, saan ang gusto mo? Langit, impyerno? Alam mo ang sagot? Langit. Ang tanong, ano ang gagawin mo para makapasok ka sa langit? Hindi ka dadaan sa pintuan ng maluwag dahil alam ng Panginoon na mapapahama ka. Kaya tayo inuutusan ng Diyos, pumasok ka sa makipot na pintuan ng masikip dahil ito ay patungo sa katagumpayan, kaligtasan ng iyong kaluluwa. Inihahambing ng Panginoon saan ka. Malaya ka dyan, hindi kita pipigilan dyan. Pero tatandaan natin, binibigyan tayo ng Panginoon ng Diyos ng pagpapasyana. Pumili ka, pahamakan ka, o dito sa pinto ang makikita. Kakaunti lang. Kaya ang mga Kristiyano, huwag natin umasa na hindi lahat ng tumataas ng kamay, umaawit, umiiyak, ay langit yan. Hindi. Pakitang tao lang yun. Hindi lahat yung tupa. May halong kambing yan. At sino ang papasok? Ano ang identity? Ang pagkakakilala na siya nga'y papasok sa langit. Magpapakasakit ka sa ayaw sa gusto mo. Ito ang turo ng Panginoon. Pumasok ka sa makipot na pintuan, kukunti ang papasok doon. Kaya sabi nga na Revelation, mas marami ang mapapahamak kaysa maliligtas. Marami ang taong mapapahamak kasing dami ng buhangin sa dagat. Nalulungkot man tayo, wala tayong magagawa. Ginagawa natin ang lahat ayon sa kalooban ng Diyos. May pangaral natin ang salita sa huling panahon na pag humarap sila sa Panginoon, wala silang masasabi, wala silang i-aalibaylod kasi walang nangaral, hindi po. Hayag ang mundo. Mayroong nangangaral ng face-to-face, mayroong nangangaral sa television, sa radyo, sa Facebook, di ba, Pastor? Lahat yan eh. Wala silang may dadahilan. Pero ang hamon sa atin ng Panginoong Kristo, pumasok tayo sa makipot na pintuan. Magtiyaga tayo dyan. Mahirap. Mahirap pumasok sa pintuan ng kalangitan. Subalit, ang dulo nito ay katagumpay. Para ka nagtatrabaho eh. Wala naman siguro trabaho na nauna ang sweldo. Natural, magtatrabaho ka, hirap muna, di ba? Oo, bago ka tumanggap ng sweldo, saka ka magpapakasaya.
walang trabaho na o sweldo muna. Kasi, pag nauna ang sweldo, hindi na magtatrabaho yun. Kasi nasa kanya na ang sweldo eh. Ang pagpasok sa karya ng langit, ang tinuturo sa atin ng Panginoon sa Kristo, pumasok tayo sa makipot na pinto. Kung kunti ang makakutumpo, ibig sabihin bilang lamang. Pag tayo nakapasok sa makipot na pintuan, yun ang biyaya ng Panginoon. Maraming mga tao ngayon na ayaw magpasakop sa Diyos, ayaw nilang maniwala sa katotohanan, ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Mas pinaniniwalaan nila ang relihiyon, mas pinaniniwalaan nila ang sarili nilang karunungan, sabi ni Solomon, sa halip na dumipindi, magtiwala sa ating Panginoong Kristo. So, napakahirap po yun ang katotohanan. Bakit? Lalo na kung ikaw ay tinawag ng Panginoon, makikita mo kung anong pagsasakripisyo. Yung mga bagay na hindi mo ginagawa, kapag tinawag ka ng Panginoon, magugulat ka na lang. Bakit ba ako nagtsatsaga mag-Bible study? Ano bang mapapala ko dito? Diba, Pastor? Bakit ba ako nangangaral? Wala naman akong pakinabang dito. Mali. Ang pakinabang dito, higit pa sa material na bagay na iyong nakakamit. Dahil ang pakinabang dito, pakinabang ng kaluluwa. Hindi kay Papa. So sa akin po, sabi ko nga, natitira kong buhay, bagamat tanggap ko yung aking pagkatao, yung mga pangyayaring dumarating sa buhay. Hanggat may hininga ako, kaya kong tumayo, gagawin ko ang kalooban ng Diyos. Bakit? Alam ko, tinawag niya ako para ihayag ang kamangamangang salita na hindi ito nauunawaan ng mga maraming tao walang kaugnayan sa Panginoon. Ang layunin, kaya ang salita ay pinapahayag sa atin, kaya tayo mayroong Bible study. Una, upang palakasin ang ating pananampalataya. Pangalawa, tatatagin ang ating kaluluwa. Pangatlo, sa Kanya lamang tayo magtiwala at wala nang iba. Salamat po. Amen. No? So, for yung Diyos, baka meron kayo may dayagdag. Maaari kayo may mga Efren, tanong. baka meron ka may dagdag Efren doon sa napag-aral natin, yung makipot na daan at maluwag na daan. Ang reliyon, Pastor, niwala ba kayo na hindi yun ang makapagliligtas? Yes. Saan magaling si Pablo? Dahil siya sa Judaismo at kalaban niya ang Kristo. Na ang buong paghahari ng Sanhedrin, ang buong kapangyarihan ng pamahalaan nasa Judaismo. Wala makakaharang. Kaya galit na galit sila na itinuturo yung pangaral ng Kristo. Maraming, bakit sila galit na galit? Judaismo, die hard siya, Paano napunta na para turuan siya? Paano napunta si Pablo na para makita niya ang langit sa piling ni Kristo at naging karelasyon, naging guro niya at nagpaturo siya. Hindi ba Pablo, Saulo, sa lumang buhay, bakit mo ako pinag-uusig? Natuto siya mangupo. Pagbagsak niya, bulag na siya sa Damascus. Sino po ba kayo, Panginoon? May Panginoon na. Ako si Kristo na yung pinag-uusig. Doon nagsimula ang tinatawag na relasyon ng dalawa na wala siya sa Judaismo, natuto siya magpaturo kay Kristo. Nung matuto na siya, kalaban niya naman ang Judaismo. Na dati niya kakampi, tandaan natin scholar yan, matalino, lahat ng kaalaman, hawak ni Pablo, Pero ang pininiwalaan niya, yun nga, parang Catholic type, na sila lang ang mamamahala, na sila lang ang kahalili ng Diyos, Pinalitan niya ang utos ng Diyos, pinalitan nila ng kasinungalingan. Pinalitan ng tao, ang utos ng tao ang natupad, ang utos ng Diyos hindi natupad. Pinalitan niya nila Yun, ang tanong na ang pagbababa ni Kristo nito, inutos ba ng Ama na magtayo ka ng Katoliko? Wala tayong nabasa,
Hindi rin man siguro inutos na o magtayo ka ng born again. Hindi ko alam pastor, kung ayokong manangan sa sarili kong gusto ko lang bigyan ng klaro na ang ibinaba ng Kristo rito, walang reliyon, kundi pag-ibig at pagliligtas, At mapakita ang katarungan ng Ama para ang taong nawala, na sinasabi mo nga, sabik ang tao sa layaw, sa malaking bukas sa pinto, nandun lahat. Bisyo, sarap ng buhay, lalo na kung mapera ka. Wala na sa isip mo ang bahagi o puwang ng Kristo sa puso ng tao, sa isip ng tao. Kung hindi yung daang malawak, yung daang malawak na yun, nandun lahat ang uri ng pamumuhay o standard ng mundo na magkakaroon ng tinatawag na kasiyahan, ganap. Kung mapera ka, may kasino ka. Kung mapera ka, meron kang babae. Doon sa living standard na matataas ang buhay. Pero sa atin naman mga hindi mapera, konting tongits lang dyan, pwede na. Konting shabu-shabu dyan, pwede na. Pero daan pa rin yun ang kapahamakan. Daan pa rin maluwag dahil ang katawan ng tao ang hinahanap niya, kasiyahan Hindi sakripisyo para sa Diyos o hanapin ng Diyos. Kaya nga tama ang Diyos, wala naghahanap sa Diyos. Walang taong naghahanap sa Diyos, bibihira lang. At makikipot yung daan na yan. At hindi, ang akala nila, kumain lang ang bibig nila ng tanghalian, hapunan, gabi, hapunan, kinabukasan, gano'n na naman. Paikot-ikot. Wala, nakalimutan nila na may kaluluwang nangangailangan ng pagkain ng salita ng Diyos. Ang tanong, pastor, anong nilikha ba ng Diyos? Ang nilikha ba, hindi sa iyo lang opinyon. Gumawa ba ang Kristo na sa lupa na nagmi-ministry siya? Nagmi-ministry nagpagaling lahat. Nagpalayas ng demonyo, pinagaling si Bartimeo, yung 12 taon na dinudugo, 6 seconds lang, mahipo ko lang ang kanyang laylayan. Gagaling na ako. Bakit? Yung 1 taon na dinudugo, nanay, yung 1 taon dinudugo, 2 taon, sa palagay ko hindi natatagal yun, patay na kagad Pero binigyan pa rin siya ng biyaya ng Diyos na marating ang 12 years na paghihirap. Nung ubos na yung pera, wala na mga espesyalista ng doktor siya mababayaran. At narinig niya na may nagpapagaling na tao doon, ang taong si Yesu Cristo. Sa ministry niya, dahil tao siya, at kailangang harapin niya rin ang tao sa paraan noon. Kaya nabigkas niya noon, ang pananampalataya pumasok na sa isip niya, sa puso't damdamin niya, sapagkat nandun na ang masidi niyang pangailangan, kailangan niyang gumaling. Mahipo ko lang ang laylayan. Napakaganda naman ang balik. Sino ang humipo sa akin? Panginoon, marami nang humihipo sa inyo Kanina pa tayo naglalakad, nagsisiksika na. Iba ang paghipo sa kanya. May kumawalang kapangyarihan para ang babae magkaroon ng ganap na kalayaan, ganap na gumaling. At gumaling nga. At natakot yung babae na yon na isa sa mga ministeryo na ako po ang humipo sa inyo, Panginoon. Natakot siya 2 ang reward niya. Umuwi ka na, pinalaya ka na sa iyong kasalanan, at umuwi ka na, magaling ka na, maging mapayapa na yung buhay. 2 ang sinabi doon, 2? Kaya 2 ang regalo niya, gumaling siya at nagkaroon pa ng kapayapaan. Wala akong nakita sa ministeryo ng Kristo na pinahindihan niya. Yung ultimo komang, kung ibig niyo, Panginoon, mapapagaling niyo ko. Dahil ibig niya ng tao nagsalita na nangangailangan, ang sagot naman ng Panginoon, ibig ko, gumaling ka. Sabi ko, yung ding oras na yun, gumaling. Sa salita ng Diyos, may kagalingan lahat. Sa mga latay at sugat niya tayo pinagaling, Napakasarap talaga ang intindihin, unawain. Sapagkat ang katawan natin, hindi lang sangkap ng material na bagay na nangangailangan. Kung hindi merong hininga ng Diyos, yung Espiritu ng Diyos na binigay sa tao, at yung kaluluwa, doon yata hindi tayo magkakaintindihan, Pastor, Yung kaluluwa at ang Espiritu, ano ba yan, Pastor? Opinion mo. Magkaiwalay siya, hindi pwede magkasama. Hininga niya ng Diyos, ang sa akin yung pagkakaintindi, yung tagay natin ng Espiritu ng Diyos sa kanyang hininga. Ang kaluluwa ng tao, lahat na nagaganap sa atin ay ang mga sangkap ng kaluluwa, dahil kung wala ang Espiritu at kaluluwa, katawan lang to, para lang tayong basyong drama, We are empty basin, Dahil walang Espiritu, walang kaluluwa. Ang Espiritu, ang kaluluwa, siyang mga sangkap ng mga kaluluwa.
Nakakaamoy. Siya nakakakita, nakakaamoy, Nakakaramdam. tama, nakakarinig, Nakakarinig. nakakalasa. Nakakalasa. Yan ang kaluluwa. Yun ang mga sangkap na yan. Hindi yung sangkap ng katawan. Kung bakit nalalasahan natin, yun ang buong sangkap ng kaluluwa na yon. Yung mata natin nakakita sa gawa ng kaluluwa. Tama ba? Yung tenga nakakarinig, yung ilong nakakaamoy, yung dila nakakalasa. Yan ang sangkap ng kaluluwa. Kaya tayo may kaluluwa. Kung tayo nakakaramdam ng sakit, na bakit yan kung nabasa nyo na bakit yan si Lazaro nandyan? Wala naman sa Bible na mayaman ako, bakit nandyan si Lazaro sa yung paraiso, amang Abraham? Siguro kung tatanungin niya nung nabubuhay ka, wala kang amang Abraham. Nitong napaparusahan ka na sa Hades, meron ka na sa dila mo, meron ng amang Abraham. Narapat lang nandito si Lazaro sapagkat gumanap siya ng kapakumbabaan. Ikaw na kumain, dumamo ng fried chicken, inutsahan mo lang buto-buto. Hindi mo man lang pinagaling, hindi mo lang hinaplo, so kawawa naman ang taon to. Sana nagkaroon ka ng tinatawag na ang ginawa mo sa pinakawawa mong kapatid, ginawa mo sa Diyos. Ang pinainom mo ng uuhaw, pinainom mo ang Diyos. Gumamit ka na ang tinatawag na kahabagan sa iyong kapwa. Yun ang kasabihan ng Diyos na kahabagan laging ibabahagi mo sa iyong kapwa. Ang tanong nga ng isang matalinong abogado, sa palagay mo, sino ang kinaliligtaan ng Diyos tungkol sa pinarusahan, kinulpi, balikbayan, nilimas lahat ng tulisan, may dumaan pare, iniwasan, delikado raw, baka siya masangkot, mapasama sa sangkot. Duguan yung tao, duman yung saserdote, ganun din. Ibig sabihin, yung pare nag-aral ng pagmamahal, ibigin mo yung kapwa. Ng 25 years, pare yan eh. Huwag natin sabihin ang pare hindi marunong magbasa ng Bible, marunong magbasa yan dahil nag-aral yan ng pagkapare bago gumanap ng ministeryo ng simbahan ng pare. Pero iniwasan niya ang tao sa panahon ng pangailangan. Yun ang ayaw ng Diyos. Kaya ngayon may dumating na sa mata ng tao, ang tao yung walang Diyos. Pero sa mata ng Diyos, ang taong yun mayroong Diyos. Dumating ang Samaritano, binuhusan ang sugat niya, yung nanunang alak, binuhusan, nilinis. Kinondisyon ng katawan para magkamalay. Sinakay doon sa bisiro, yung sasakyang nagpaglakbay. Pagdating na ng bayan, unang bahay klinika, ang sabi niya, gamutin mo ang taong ito, narito ang paunang bayad. Kung kulang pa sa pagbabalik ko, babayaran ko. Ginamot naman, okay. Ngayon, ang tanong nga ng Kristo roon, sino sa palagay mo ang kinalulugdan ng Diyos? Yung kausap niya, para sa iyo, abogado, matalino. Kalaban niya yun, pero hindi niya sinopla. Yung pong nagbigay ng kahabagan sa kanyang kapwa. Bago tumalikod ng Kristo, sinabihan niya, nakangiti, na gawin mo yan, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yung kahabagan na binibigay mo sa iyong kapwa, nakapagbibigay kagalakan sa Diyos. Matalino ka sa libro, ngayon mo lang narinig yung moral concept ng sinabi ng Kristo na yung kahabagang ibibigay ko sa aking kapwa magiging kagalakan sa Diyos. Nagpapautang ka sa Diyos at yung utang na yun, ibabalik ng Diyos sa iyo sa paraan na hindi mo alam. Whether tumama ka ng, ayokong dagdagan. Kung tumama si Pastor Ovejas ng 50 million, baka mawala na ito sa minus ng pagtuturo eh. Halimbawa, tumama sa loto, 100 million. Asan na si Pastor Ovejas? Hindi, may 100 million yun. Iniwan na tayo eh. Yun ang masikip na pintuan. Pastor, nagtumanggap ka ng biyaya eh. Malabo yun na mawala ko sa ministry. Wala, di ako tumataya ng loto. Ha? Hindi ako tumataya ng loto. Tumatanggap ng? Hindi ako tumataya ng Hindi ako loto. siya Hindi ka Malabo tumataya. mangyari. Okay. In-example lang. Sampol. Okay yan, no? So, salamat. Okay. ito Thank you, na. thank you. Thank you. So, doon ay nakita natin na May tape recording pala yan. meron to. Ibig sabihin yung boses ko makarinig doon. Yun, marinig talaga kasi i-upload natin. So, dito, no, sa yung makipot na daan, ito ang ginagawa natin. Ito yung sa mga makipot na daan. Kita mo naman, ilan lang tayo. Yung sa labas, napakarami.
No, napakarami. Dahil nga, yun ang daan na akala nila matuwid. Tama, nakakatulong sa kanila. Kung sa mga ganito, hindi nakakatulong. Pero sa atin, napakahalaga to. Napakahalaga dahil ito yung tanging daan papunta sa langit. No? Kumbaga sa ito ang tanging daan dahil nga sabi ng banal na kasulatan, nasa kanila na ang mga sinulat ni Moises at ang mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. No? Kaya yung mga napapakinggan natin na salita ng Diyos, yan yung itinuturo sa atin para makarating tayo doon sa kinaroonan ni Abraham. Kasi, bakit kay Abraham muna tayo? Kasi meron pansikang kami. Kung mamamatay tayo kung mamamatay tayo na hindi pa bumabalik si Kristo, yung ating espiritu, ito yung dadalhin sa piling ni Abraham. Pero yung ating body and soul, ito yung maghihintay sa pagbabalik ni Kristo. Kaya may sikang kanin pa. No? Kasi ang tao binubuo ng body, soul, and spirit. Ang totoong tao, body and soul. Ang spirit, ito yung nagbibigay ng buhay sa body and soul. Ito hindi namamatay yung spirit. Kaya ito yung parurusahan ng Diyos. Pangsamantala. Kaya nung mamatay si Kristo, nung mamatay siya, pinuntahan niya mga espiritong nakabilanggo. Mga espiritong nakabilanggo, yung mga namatay sa panahon ni Noah na hindi sila nakaligtas sa baha. No? Kaya ang nakabilanggo ay ang ating espiritu. Ibig sabihin, ito, sabi ng Biblia, minsan lamang mamatay ang tao, pagkatapos ay paghuhukom. Sabi sa Biblia, alalahanin mo ang Diyos, bago man balik sa lupa ang ating katawang lupa, at magbalik sa Diyos ang ating espiritu na may bigay nito. Ibig sabihin, pag namatay ang tao, ang espiritu ang babalik sa Diyos. Ito yung parurusahan ng Diyos. Tapos ang body and soul natin, nandito sa mundo yan, nananatili sa sikang kanin. Nag-aantay yan sa pagbabalik ni Kristo. Pagdating ng sikang kaning, bubuo na yan. Muli siyang bubuhayin. Para mabuhay, kung nasa yung espiritu mo, halimbawa, nasa kay Abraham, pupunta yan doon sa soul mo, sa body and soul mo, para magkaroon kang buhay. At yun na nandun sa impyerno, iluluwa yun ng mga nandun sa impyerno, iluluwa din yun, para pupunta yan doon sa mga taong namatay nandito sa mundo, para muling mabuhay. At doon na sila harap sa final judgment. Kaya may final judgment yun. No? So, yan po yung why meron manot na Edward, ang babalik lamang sa Diyos, hindi yung ating kaluluwa. Ang babalik sa Diyos yung ating espiritu. Yung hininga. Yung hininga. Ito yung buhay. Kasi bawat tayo sa atin may Ngayon, spirit yung kaluluwa, ito yung nag-aantay sa sikang kanin. Kung ano yung ginawang kabutihan o ginawang kasamaan, ito yung nag-aantay. Ibig sabihin, hindi, nandito siya, nag-aantay siya, patay siya, wala siyang buhay. Parang tayo, natulog tayo, di ba? Subukan mo, natulog ka. Wala ka lang pakiramdam, di ba? Hindi mo alam kung ano nangyari sa kapaligiran mo. Bagamat buhay ka, dahil sa tulog ka, ano mangyayari sa'yo? Wala kang alam. Bakit? Tulog ka eh. Ganon din ang body soul. Pag namatay na tayo, wala na tayong alam sa mundo kung ano nangyayari. Kasi para tayo natutulog. Sabi niyo sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13, yung mga namatay ay sila ay natutulog lamang at nag-aantay sa pagbabalik ni Kristo. Pagbabalik ni Kristo. So yan kaya supurin ng Diyos na Pastor, dagdag ko lang. Kaya sinabi ng Panginoon na mahirap pumasok sa makikipaglapitan. Una kasi kapatid, ayaw ng Diyos na ang kanyang iglesia nasasalaon lang. yes. Una, sa atin hindi pa siguro nilalapat na ang mga Kristiyano hindi dapat nasasangkot sa anumang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kunwari, kaya nga tayo binibisita ng pastor, pinapangaralan tayo, bakit tayo dumadalo, yung pala, meron tayong ginagawang lihim na kasamaan. Tinuturuan niya tayo na tayo ay huwag magpatuloy dyan. Sa halip, magbalik loob tayo sa Panginoon. Kung tayo nakakagawang kasalanan, magsisi tayo. Alam niyo po ang ibang iglesia, believe ako sa kanilang pamamaraan, pagpapatakbo na. Katulad ng iglesia ni Cristo. Bagamat sinasabi natin, mali sila, pero sa pamamaraan ng kanilang pagsamba, parang totoo sila. Bakit? Sa kanila, iniiwalay ang babae at sa pananamit, magandang pananamit nila eh. Pangalawa,
Ayaw nila, Hiwalay yung babae na lang. ayaw nila na ikaw bilang iglesia ni Kristo, makikiugnayan ka sa hindi mananampalataya. Bawal yun sa kanila. Sa atin ganun din po, kung maaari, ipinagbabawal sa atin. Sabi ng Bible, huwag tayong makisalamuha, huwag tayong makisama sa masasama. Pwede tayong makisama, huwag makisama. Ibig sabihin, huwag tayong makipag-compromise. Mali na nga yung ginagawa nila. Dadagdagan mo pa ng mali. Yun ang ibig sabihin na napakahirap maging Kristiyanong totoo. Bakit? Kasi daming bawal dyan eh. Pero yung pagbabawal ng Panginoon sa atin, para sa atin yun. Totoo yung sinasabi ni Pastor Alan eh. Diba, tao kasi, bakit pinagbabawal? Eh, para sa iyo, utos ng Diyos yun. Ang mga Israel nga, sabi ng Diyos, huwag kayong kakain ng taba. Huwag kayong kakain ng taba. Yung baboy nga, pinagpapalala. Kasi ikaw rin maapektuhan eh. Makakasakit ka. Bakit bawal sila sa baboy? Bakit bawal? Yung Baboy na Pinagbabawal yun eh. dati, nagbabawal talaga yan. Pero nung mamatay si Kristo, lininis niya na yan. Ang hindi na lang pinakakain sa ating mga Kristiyano, yung dugo. Saka, tuloy ko lang, Yung dugo. Pastor. Dugo na lang. Tuloy ko lang, para makapasok tayo sa makipot na pintuan. Kunwari lang nga ikaw, hindi ka nakikinig, membro ka ni Pastor Alan, ilang taong ka nang di dumadalo, hindi ka nakikinig. Ang gagawin ni Pastor Alan, pababayaan ka na. Kasi hindi ka nakikinig eh. Ayaw mo magpasakop sa Panginoon, di ba? Ayaw mo nang dumalo sa church, at sabi ni Pastor, bahala ka na. Kumari lang, i-announce na ni Pastor, o si Sister ganito, hindi na natin kaanib. Sabi ni Pablo sa Corinto, kasi nagkaroon ng malaswang ugnayan doon sa Corinto na nagkaroon ng pakikiapid. Di ba? Yung asawa ng kanyang tatay, inasawa ng anak, di pakikiapid. Sabi ni Pablo, kunin niyo ang kanyang kaluluwa, ibigay sa Diyos. At ang kanyang espiritu maibalik sa Diyos. Itiniwalag yun. Yun ang punto ng ating Panginoon. Mahirap. Mahirap pumasok sa nakikot na pinto. Pero, makakasumpong ka doon. Sinasabi ko nga kapatid, magpapasakop talaga tayo sa Panginoon. Ngayon, kung sasabihin mo sa Iglesia ni Cristo na tao lang, ang doktrina nila, tao lang si Cristo. Okay. Ngayon, pagdating yung salitang nabuhay sa pangatlong araw na binuhay ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, nagkaroon ng buhay ang Kristo. Nagkaroon ng panibagong buhay, the rising Christ. At sa mga latay at dugo niya, ngayon, kung tao lang ang Kristo, hindi na mabanggit sa mga latay at dugo mo, Panginoon, na yung mga sinakripisyo sa iyong sa krus ng Kalbaryo. Kung meron man silang krus ng Kalbaryo, tao lang eh. Kung tao yan, hindi na mabubuhay ng pangatlong araw. Ang sinasamba nila, namatay na, nabulok na hanggang ngayon, hindi pa rin bumabangon. Si Manalo. Yun ang founder nila eh. Nabulok na. Ang Kristo ba nabulok? Ay bakit ayon yung paniwalaan na kayong tao lang? Nag-stay din sila sa subject na ang Kristo tao lang. Hindi mo sila masisisi kasi doktrina nila. Doktrina nila yan. Kaya nga Parang pinalitan. ganito eh. Yung hindi mo Doktrina. kinakain, ayaw mo kainin, papayag ka ba? Ipilit ko sa'yo. Siyempre magagalit ka sa akin, di ba? Isalpak mo sa kanila na ang salita ay sumasa Diyos. At ang salita, pagdating sa 1.14, ay nagkatawang tao. Bakit? Tao ang ililigtas niya. Hindi Diyos ang makakakita sa tao dahil ang Diyos sa Espiritu. Doon sa salita na yon, na mula sa salita, ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay nagkatawang tao. Sino nagkatawang tao? Di ba yung pangalang Tama Kristo? naman yun, Yung sa'yo, anak? biblika. Ang Oo. problema, hindi ka naman paniniwalaan Hindi na nila paniniwalaan ba? Magtatalo lang kayo. Parang si Pablo Ngayon, yan. kung ayaw lang paniwalaan, Oh. huwag na silang gumamit ng Bible. Gumamit na rin sila ng Bible ng demonyo. Parang si Pablo yan, Brad. Si Pablo, di ba, dati galit Oo, galing sa Judaismo. Pero umalis siya ron. Ngayon, ang papatay sa kanya, Judaismo na. Ibig sabihin, ganito yon. Hindi mo na mababago ang kanilang tinatawag na doktrina. Maliban lang kung sila'y aalis. Yun nga, tama yung pastor na pinalitan ng kasinungalingan ang katotohanan. Ang katotohanan ng Diyos, yung salita ng katawang tao, ayaw lang tanggapin.
Kung sasabihin ng tao lang yan. Ayun yung founder ng iglesia. Hanggang ngayon, bumangon ba? Nabulok naman ah. May mamay, nag-lisa dito. Atakihin tayo dito. Kaya sa Pan-iglesia rito, baka lusubin tayo ah. Baka lusubin ako. Hindi ako na, ano? Sino sinasabi mong tao na gusto mong patagayin kita rin. ayan sa hindi natin So doon ay sabi nga Hindi, doon, pastor, ipaglalaban ko talaga na kahit ministro ka pa, ang linaw naman sa 1:14 na ang salita nagkatawang tao. Sino nagkatawang tao? Na ang salita muling nabuhay. Ba't yung paniwala muling nabuhay? Yung founder nyo hindi na muling nabuhay. Tuluyang nabulok. ayun na. Naniniwala sa'yo yun. Anong gawin mo? Kasi doktrina nila yan. Ibig sabihin, Iba na lang yung, hindi na iba natin na lang sila, yung awa ng Panginoon, di ba? lahat ng mga Nangako po. na mabibilang sa born again Christian, aalis yan. Aalis. Yun sa mga Katoliko, dati Katolik ito, born again na. Nanay, dating Katolik, born again na. Ibig sabihin, hindi sila, kumbaga aalisin ka lang din ng Diyos doon. Hindi ka mananatili doon. Kasi yan, lifetime yan. Katulad doon, nung Nakaregister Katoliko yan tayo, ng binigdahil sa lifetime. Papa. Nung magaran tayong kapapahan, na siya ang kahalili ng Diyos, at wala kayong ibang pakikinggan, wala na ang Kristo dito, kami na ang kahalili, kami na ang Kristong buhay ngayon, kami na paniniwalaan yun. Aral yun. Kaya manatili talaga yun. Hanggat nandun ka, Hindi, born again ka na eh. ibig sabihin, Umalis alis ka eh. na ron. Hindi ibig sabihin, wala ka na ron. Ibig sabihin, hindi ka na dadalo ron. Kasi nga, nabago ng buhay mo. Ganon din yon yung mga iglesia ni Cristo, hindi mo matatanggal yan hanggat nandyan sila. Maliban lang kung aalis sila dyan at pupunta dito sa pagiging born again. Yan, pagiging born again. So yan, sana meron tayong naintindihan yung mga hindi na natin sila kayang baguhin. Maliban kung talagang Sarili mo, di mo na pinili sila ng Diyos, aalis sila ron. Ang Diyos lang. Aalis sila ron. Aalisin sila ng Diyos Hindi, doon. ang pangunahing kalaban ng tao, sarili niya. Hindi kasi, alam Sarili mo, niya, Pastor. kapatid Efrain, Ang pangunahing kalaban ng huwag tao. natin silang i-judge. Naniniwala ka ba ang pangunahing kalaban ng tao, sarili Kasi niya? may mga iglesia na natatama sila, tama si Pastor Alan. May mga iglesia ni Cristo nabubunagin. Nabubunagin yung mga May iglesia. pare din na nabubunagin. May mga pari nabubunagin. Hindi dapat si Kibuloy maborn again para hindi mabitay. Ha? Iyan na, Ang ako, hindi naman ako nananalangin. Meron lang akong discernment. Si Digong at si Kibuloy mabibitay sa Amerika. Kapag sinabi dalawang Pinoy na Philippine citizen, dalawang Pilipino, citizen ng bansang Pilipinas, nabitay doon. Sa loob-loob ko, bahala na sila mag-isip. Kung si Digong at si Kibuloy ay pareho nabitay, ay maswerte tayo, dalawa nabitay. Kaysa sa Saddam Hussein, nag-iisa lang, nabitay sa Amerika. Oh. Si Saddam Hussein, angkan siya ng Judaismo, angkan siya nino, yung lumusob sa Israel na nagpagupo. Sino yung Haring Nebuchadnezzar. Tao niya si Nebuchadnezzar. Si Nebuchadnezzar, hindi ko alam kung binita yan, kung paano namatay yan. Pinarusahan niya, Pastor Nebuchadnezzar. Naging paniki, naging baboy, ganyan. Pinarusahan niya ito eh. Si Nebuchadnezzar, kung member siya doon sa Nebuchadnezzar, itong si Saddam Hussein, binitay dahil moderno na tayo eh. So, yun okay, saan si nanay? Tiyagaan nyo rin, ano? Bigyan ng kape. Dapat may mga nakinig man nandito. Ganun talaga yan. Siyempre sa gawain ng Diyos. Isa man, dalawa, tatlong kapito. Ito, sabi naman ni Pastor Rodea, sama ka sa akin. Oo. Willing ang nagsalita, siya magpipreaching, alam ko. Willing yung espiritu kaluluwa ko na makarinig ng salita ng Diyos. Willing. Sapagkat
sawa na ako dun sa lumang buhay eh. Nandun na sa kung saan saan ang pupunta, masaya. Wala akong pakialam dyan. Bumulo. Kaya punta tayo sa Bible study. Iyoko. Hindi bumulo na siya. Biglang takbo. Nakabiyas ka agad. Kaya punta tayo. Wala pupunta ng gala. Saan pupunta yun? Ang bilis. Pupunta ng gala. Eh, anong bang binulong mo? Bible study. Eh, ang binulong niya isa. Gala. Oh. Punta sa gala. Sino nanalo? Gala. Yung bang spiritual value o yung flesh value, yung laman. Siyempre mananalo ang gala. Dahil may sayaw doon eh. Oo. Puputubad ba? Sa gala. Pasto dito sa ibang ilista. Gala yun eh. Oh. Pastor, marami rin nahihilig na pastor ka. Maraming hilig sa pornography. Hindi depende na sa konsensya niya. Maraming kumakalat. Okay, so tayo muna ay magtapos. Nagkikimpress na rin ng kape. Tapos muna tayo, 3 o'clock na. Ulitin natin give thanks or give for her. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because His name is Jesus Christ. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because His name is Jesus Christ. Jesus. And now with the weak say I am strong. With the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Ano si Pastor Ramon sa pangwakas ng panalangin? Tunay nga aming Diyos, Panginoon ng langit at lupa. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita na ipinadaan mo po sa ating bibig. Ito naman, Panginoon, ay para sa ikabubuhay namin o makapakinabangan sa aming pamilya na hindi kami basta-basta naniniwala sa mga aral, Panginoon, na hindi nakaugnay sa iyo. Malinaw, Panginoon, na tinuturuan niyo kami dahil kayo ang katotohanan na napakahirap bilang isang lingkod na walang katuluan. Kung pumasok sa pintuan ng kalangitan, na kayo po ang nagdadaan. Na hindi kami dadaan o gagawa ng paraan na ayon sa iyong kalooban na kami makihati sa iyong paghihirap. Tunay nga, dinidisiplina mo kami na bagamat galing kami sa malaking reliyon, Yes, Lord. binuksan mo ang aming puso na sa aming pinanggalingan ay malaya kami. Ginagawa namin kung ano ang gusto namin. Yes, Lord. Akala namin, Panginoon, ay tama. Subalit, nung inilapat mo po ang iyong biyaya sa amin, binuksan mo ang aming puso at Yes, isipan. Binigyan niyo kami ng kahulungan na kayo pala, O Diyos, ang makatotohanan. Ang salita na di nagbabago, ang salita na hindi nililipas, na ito ang itinatanim mo sa aming kaluluwa. Yes, Lord. Pagamat sa mga tao, hindi naman namin sila hinuhusgahan, nakakaawa ko sila, Panginoon. Naakala nila yung nilalakaran nila ay tama.
Pero ang dulo pala nito, Panginoon, ay kapaamutan. Mapapalad kami, Panginoon, na ang pintuan na yan na kayo ay naglalarawan, na kayo ang aming kasiguruhan, Yes, Lord. kayo ang aming kaligtasan. Nawa, Panginoon, naitanim ito sa aming puso at isipan, at hindi lamang yun, ito ay aming maipamuhay. Yes. Salamat po. Salamat sa salita mo na bagamat ako ay hindi ko alam ito, subalit naipahayag ko ito ng maayos, Yes, Lord. napailiwanag ko na ito na makatutunan. Bagamat kami pumapasok sa maluwag na pintuan dati, subalit, sabi ni Pablo, alang-alang sa biyaya, alang-alang sa awa, nauunawaan namin ang iyong mga salita. Salamat po. Kaya kung paano nyo kami dinala sa lugar na ito na maluwalhati at ligtas at ang aming kapatid na ginagamit mong kasangkapan upang ang iyong salita, Panginoon, ay tugunin Yes. at pakinggan. Nawa o Diyos, pagpalain mo po ang taong ito, hindi ako nag-uutos na magamit mo rin siyang kasangkapan na kahikayat pa siya Yes. ng mga taong sarado ang kanilang kaisipan o walang pagkakakilala sa iyo, Panginoon. Gamitin mo po siya bilang kasangkapan na hindi lamang sa ganitong pagkakataon kami nakakatipon, kundi madatnan kami, Panginoon, na nakakatipon na kayo ang aming pinapahayag sa aming kalangitan. Yes, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Lahat ng kaluwalhatian, kadakilaan. Sa iyo lang Salamat, namin Panginoon. patuloy na Salamat. sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nagpapasalamat din ako, Ama, sa iyong dakilang misyon na kami ay maging ganap na lumaya. At ito ay inangkin na iyong anak. Isang karangalan na ibinigay ang kanyang buhay upang kaming mga makasalanan ay mabigyan ng isang bagong pag-asa. Makarating sa iyong prinsesya, Panginoon, sa pamagitan ng iyong anak. Maraming salamat sa pagpapalaya. Maraming salamat sa turo ng iyong anak sa kanyang ministeryo. Pagpapagaling na may sakit, pagkawalang pag-asa, nabibigyan ng pag-asa. Mga nakakulong, binibigyan ng ganap na kalayaan. Nakakulong, mayroon mang tinatawag na kulungang rehas o walang kulungang rehas, pareho lang, Panginoon. At kami nakakulong, isang bulag na walang kaalaman, Panginoon. Pero binibigyan mo ng bagong paggising ang aming damdamin upang sa tuwiti na ay hanapin ka namin, mapalapit ang bawat kaluluwa, bawat puso nakakasumpong sa iyo, na patuloy mong bigyan ito ng inspirasyon sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Patuloy mo kaming alalayan, taniman, Panginoon, na ang naitanim namin, Panginoon, walang silbi ito kung hindi namin isasabuhay. Salamat sa aral mo matuwid. Ikaw ay matuwid, Panginoon. Ang daan namin lalakaran ay kailangan na maging matuwid sapagkat ikaw ang aming gabay. Ang lahat na ito ay isamot dalangin namin sa iyong matagumpay, matamis, mapagtanggol na pangalan. Ang walang kamatayang pangalan mo, Panginoong Hesus, ang mabibigay sa amin ng isang panibagong buhay. Sa pangalan ni Hesus. Amen. Okay, pagpray natin yung yung pagkain ni Helen Nanay. Pagpray natin. Panginoon, maraming salamat sa pagkain to, sa kape na inihanda ng aming kapatid nito, God. Na dalangin namin, Panginoon, na maging pagpapala ito sa buhay namin, na maging kalakasan ng aming katawang physical, at maging kalakasan ng batsa sa amin. Dalangin din namin, Lord, na ibalik mo ito sa kanya, Panginoon, na siksik, liglig, at ang maapaw, Panginoon, sapagkat ibinigay niyo ito sa amin, Panginoon, at ito'y para sa iyo, Lord. Kaya salamat sa pagpapala na ibinigay mo po sa amin at sa kanya, Panginoon, sa araw na ito, at sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Tayo. Baptize na kayo, Nay? Member na kayo nila? Oh, baptize na. Baptize mo na yan. Artist. Bakit yung iba wala?